Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Ito, panoorin natin. Wait lang, ito muna tayo kay Sent Bato. Okay, play. Ba, Senator ay kasama sa mga nabigla sa mga pahayag na tatakbo ang mga Duterte sa Senado? Medyo nabigla. Kasi tatakbo rin si Senator, di ba ulit? So nakakabigla. Yeah. Bakit pakikwento nga yun, Senator? Paano niyo po, bakit pati kayo nabigla? Kilala po kayong close. Walang coordination Oo, po. sa mga walang Duterte. Ngayon lang natin narinig yung pan. Daw. Kasi tatakbo rin si Senator, di ba ulit? So nakakabigla. Mga mumunta nga lang yung mga nagtatanong no? Really? Hindi naman kasi alam nyo, mga kung sino man po itong mga broadcaster na to, alam nyo, hindi naman kasi katulad ng iba ang mga Duterte at yung si Senator Bato. Hindi ang katulad ng iba ng mga politiko na na may isang alam mo yun, yung parang magpupulong muna. Ganito ganito, ganyan. Hindi naman kasi wala naman silang pakialamanan, ibig sabihin walang nag-handle sa kanila. No, kaya wag na kayong gulat-gulatan. Really mukha mo. Gago! Pag-addict talaga, magugulat. Oy, Sir Diego, nagpapakabait na ako sa live ko. Tama na yan. Ay, lang po. Okay, play natin. Yeah. Bakit pakikwento nga yun, Senator? Paano niyo po, bakit pati kayo nabigla? Kilala po kayong close. Walang coordination. Bastos din yung isang broadcaster. Kilala din po kayong close. Sabi, gago. Hoy, yung kamay mo, bastos. Gago! Kilala kayong close Gago, puta. Oo, sa mga Duterte. Ngayon lang natin narinig yung pan. Masama lang magsalita Mapapahiya lang to Mapapahiya lang tong mga to pag nagsalita talaga ako, no? Si Raul Balita. Yan? So, nabigla tayo. But, yung mga bida-bidang vlogger, kapag pag close kayo, kailangan malaman mo lahat. Ganun ba yung ibig sabihin nyo, mga newscaster dyan sa TV5? Ibig sabihin, kapag may mga ganun agad, kailangan malaman. Grabe naman. Ganun pala kayo. Hindi sa bagay, ganyan yung administrasyon ngayon, no? Kapag close ka sa administrasyon, alam mo lahat kung ano dapat gawin mo. Na kailangan yung tama, yung mali na ginagawa nila maging tama, ganun ba? Galing. Gago! Sa mga Duterte. Ngayon lang natin narinig yung balita. Yan? So, nabigla tayo. But, anyway, hindi ko na kasi sinabi kanila Ayop ka, JC. JC, hindi ko na kasi sinabi kanila, nagpigil na nga ako Tapos kinoment mo pa. Pa-social magtanong, pero tanga naman ba ang datingan? Hindi ko na nga tinuloy kanina kaya ako pinutol ko na Oo, kasi mahirap na Tapos kinoment mo pa talaga, ayop ka. Ito si JC Aputik. para sa amin, masaya kami. Dahil kung totoo yan, hindi kami magkakaroon ng lonely campaign ni Senator Bongo. Iniisip kasi namin kami dalawa lang. Kung tatakbo sila, plus 3 na kami. So, marami-rami na. Masaya itong kampanya namin. Pero sir, ano ba yung nakikita po ninyo oras na tumakbo nga itong kung totohanin man ni PRRD? Yung plano na makatakbo. Ano pa ba yung nakikita nyo na dapat niya pang gawin? I mean, 6 years na rin po kasi siya sa Malacanang. Siguro,
he's being challenged sa ngayon as far as national interest issues are concerned. Baka yun nga, sabi nga niya, pwede na daw siyang mapamahinga, hindi siya makikialam, basta medyo okay ang nakikita niyang pagpatakbo sa mga pagdala ng national interest ng Pilipinas. Baka mamaya gusto niyang meron siyang gustong gawin. Pero, sir, bago ko ipasa kay Chiki ha, how about yung sinabi kanina ni VP Sara na mukhang ang plano by 2028 ang tatakbo for president ay si Baste at babalik siya sa local posisyon sa Davao. Anong tingin nyo doon? Anything is possible. Kung ano yung plano nila. Dito lang kami para suporta. So, hindi mangyari. Yung gusto na mangyari. Pwede yan. Dito lang kami. We are supporting them all the way. Yes, Senator, na-exhaust na yung topic na yun. Doon naman po tayo actually, balikan pala natin yung sinabi mo, Senator, no, na baka lonely kung kayo lang dalawa ni Mr. Bongo, no, ang tatakbo. Kasi kung andito na yung tatlong Duterte, di sabay-sabay kayo mga kampanya. Kasi expected, syempre, wala kayo sa admin slate. That's what we expect. Di natin alam. Pero sabi nyo nga, anything is possible. Pero wala rin sa opposition. Ang sinasabi po nila ay si Sara Duterte ang mukhang face of the opposition or heart of the opposition, sabi ni Panelo. Well, titingnan natin. We have wait for her official announcement. Baga to si Panelo, no? Ngayon, wala pa tayo narinig na Raulo din to si Panelo. She is going to be the face of the opposition. Hintayin natin kung anong magiging announcement niya. Ano ibig sabihin mo, JC? Na ang mga TV anchor ay may sariling script na din? Gago! JC? Yan ba ibig mo sabihin? Na ang mga anchor ay may sariling script? Gago! Grabe ka, JC, ha? Yung chismis na yan, JC, ha? Iba ka rin, ha? Bakit? Laging tanong, anong tingin? Wala eh. Sabi ko nga sa'yo, mahirap magtrabaho or mahirap gawin ng isang bagay lalo't may sinusunod kang kautusan. Gago! Kaya wag ka na magtanong, JC, na bakit paulit-ulit lang. Senator Bato, recently may litrato si Senator Bongo kasama si former President Duterte. Hindi ba nabulong sa kanya at hindi rin naibulong sa inyo na baka ito yung plano talaga? Wala, nagulat ako. Ay, sa tanungan no? Talagang gusto nilang gusto nilang i-provoke na talagang plano. Ilang beses nang sinabi nila BP Sara, nila Mayor Basti Duterte, na kapag usapang politika ay hindi sila nag-uusap sa mga ganyan. No? Hindi sila yung tawag dito, hindi sila yung parang may yung tipong na ikaw yung parang kailangan may susundin ka. Kailangan may susundin kang protocol. Kailangan may susundin ka na mga rules. O ganito ha. At saka ito ha, kahit anong dikit or anong lapit ng pagkakaibigan nila Bato, nila Bongo, kay nila Senator Bato de la Rosa, nila Bongo, sa mga Duterte, hindi naman nata para sa akin parang hindi nata kailangan malaman pa ng mga iba, ng mga kaibigan nila yung mga kung ano yung gusto nilang gawin. Hindi naman kasi ganun ng mga Duterte, hindi naman kasi tutusin wala silang mando-mando, wala silang inuutusan, hindi sila nag-uutos ng kung ano-ano. Hindi kagaya doon sa inyo. Siguro kaya nagtatanong tong mga anchor na to kasi baka akala nila katulad sa kanila. Gago! Ganito ha. Ngayon interview niyo si Bato, ganito yung sabihin niyo ha. Wow.
Kapag sinabi niyo yung ganito, ha, kailangan, tanungin nyo. Na may sinabi ba, may ganito, may gano'n, ba't hindi mo alam, Ay, naku po, talaga ka naman kayo. Wala. Hindi namin alam. Hindi ko alam rin talaga. Pero masaya ako. Knowing that information na natakbo silang tatlo para may kasama kami. Sir, when was the last time na nakausap po ninyo si former President Duterte? Bago lang doon sa Davao. Siguro mga 1 week. Less than 1 week ago. A week ago lang. Yung may nagpa-picture kami tatlo ni Senator Bongo at Senator Tolentino doon sa restaurant. Nag-meeting. Tagulat yung isa eh. Bago lang. Yes. Kala mo na-satisfy about politics? Yeah. Meron, pero ito lang yung medyo na-miss out. Yan ang hindi na pag-usapan tungkol sa plano na tatakbo sila tatlo. Paulit-ulit. Tatlo kayo, tatlo din yung tanong nyo na paulit-ulit. Ano ba naman yan? Sabi nung nakaputi, tinanong din nung babaeng nasa taas na nakaitim, tinanong din nung parang lalaki. Ba't parang? Diba? Tinanong na lahat tapos tinanong na naman ulit. Anak ko, titig na yan. Bakla? Magaling pa sa inyo yung Banateros magtanong eh. Libayan, di ba? Sinabi mo, yung Banateros, paulit-ulit ang tanong. Ito, sitahin mo din, Tatlo sila, paulit-ulit yung tanong, pare-parehas lang din naman. Anak ng teteng naman, Di ba? Hindi nyo napansin, tatlo sila, tatlong tanong, nang paulit-ulit lang. Anak ng teteng na. Ay, nako, Sir Diego talaga. Mga tanungan nila parang nanghuli kaya nga. Yun na nga talaga. Parang may gustong palabasin no? Parang may gustong palabasin, hindi nyo mauutakan yung mga yan. Uy! Hindi nyo mauutakan yung mga yan, ha? Wag kayong mag-assuming. Gusto nilang utakan si Senator Bato, gusto nilang madulas, kaso hindi nila kaya. Paulit-ulit, 3 beses, 3 sila, hanap ng mga angkor. Sorry pero wala ganyan talaga siguro. Eto tanong lang naman hindi kaya talagang parang mga tanso dugyot vlogger na rin kayo na may mga script na rin? Tanong lang naman po. Magalang po ako Gago! Nagtatanong na, hindi siguro masama magtanong, di ba? Kasi nagtataka kami, ba't ganito yung tanungan niyo? Pero Senator, sabi mo nga, so kasama mo si Senator Bongo, tapos may 3 pang Duterte, so 5 na kayo. Sino pa po yung inaay ninyo na makasama dun sa inyong senatorial slate? Si Romualdez. Gago! Ayan na, sinagot ko na si Romualdez na lang. Kasi parang yun ang inaantay nyo na sagot Senator Bato, hindi nyo ba pwedeng i-elera si Romualdez sa inyo? Para naman kahit papano hindi na mag-epal-epal, hindi na magmuntangan nakakapamigay ng bigas, nandun yung mukha niya, yung pangalan niya. Hindi ba pwede na isingit nyo si Romualdez sa hanay nyo? Total, nung tumakbo naman si Tatay Digong nung presidente, gusto naman ni Romualdez na maging vice president niya. Kaso tinanggihan, baka ngayon kahit senator na lang. Sana para may pag-asa man lang manalo. Gago! Ay, naku po. Slate. Andyan pa si... Inaantok na si Senator Bato, humikab na. Kung tutuloy, pero mukhang si dito na, si Philip Salvador. Si Philip. Si Willie. Yan, si Willie Ribillame So, 6 na. Magiging 6 kami. Pwede siguro yung 6. Kung meron pa madadagdag. 6. So, I'm sure si Philip. Under PDP, no? Tama, Senator? Hindi, unity team.
Ang tanga mo na. Tayo na daw. Under PDP, no? Malamang. Gago! Ay, naku. Ba't ganyan na kayo? Under PDP. Oh, hindi unity team. Alam niyo kung ako kay Senator Bato, yung interview sa akin na ganito, yari sa akin to. Hindi bisita, hindi ko eh. Ayun, alam mo maging unity team yan. Under unity, hindi. Under PDP, hindi. Unity. sabi ni Senator Bato, putay na itong mga hype na to. Yung interview pa ako, natutulog na ako dito. Wala akong palang kwenta itatanong. Under PDP. Ay. O ito, hindi ko to napanood ha. Kasi kaka-upload lang nito. Ilang minutes na. Yan o. 34 minutes ago, ibig sabihin, naka-live ako nung in-upload nila to. Baka sabihin nyo, ang bilis naman ng utak ni Jay, nalaman agad yun, na-deliver niya agad. Totoo naman, rinig na rinig mo, kung may utak ka talaga, maiisip mo yun. Tangina, grabe. Oh, sarap pagsasampalin ng mga utak eh. Tangala, putik. Ulitin natin. Yeah. Ito na, sa kakahanap nila ng, sa kagustuhan nilang matrap, sa kagustuhan nilang matrap si Senator Bato de la Rosa, nagmukha silang tanga. Unang-una, dito pa lang sa una, tinanong na nung isa, tinanong pa nung nasa taas, tinanong pa nung parang lalaki, tapos, inulit na naman. Ibig sabihin, tatlong tanong, tatlong ulit, tapos inulit pa ulit nung isang lalaki, babae sa baba. So hindi nila na trap. Ang nangyari, yan na, nagmukha na silang tanga. Ulitin natin ha. Philip Salvador. Kasama. Oo. So, 6 na. Magiging 6 kami. So, pwede siguro yung 6. Oo ko, kung meron pa madadagdag. 6. So, I'm sure si Philip. Under PDP, no? Tama, Senator? Jay, easy, Jay. Hindi, eto ano to, ito lang yung kasabihan. Ito yung natawa yung babae. Natawa ba? Wait lang, tingnan nga natin. Natawa ba yung babae? Tingnan ko nga. Oo, kung meron pa madadagdag. 6. So, I'm sure si Philip. Under PDP, no? Tama, Senator? Sa ngayon, wala. Oo nga, no? Oo nga, yung nasa baba. Tama, no? Sir Diego yung nakaputi. Natawa na lang eh. Sabi, ay, yung tanga ng kasama ko. Ay, yung tanga ng kasama ko. Sabi niya. Sa isip-isip niya, ay, ba't ganun? Ba't mo pa tinanong yun? Wala mang, PDP si Duterte. Ay, maraming salamat po, Noleco. Maraming salamat. Hirap kausapin ng medyo palutang-lutang. Good evening. Ano to, bangkay? Palutang-lutang? Palutang-lutang kamandong. Ha? Oy, mga announcer dyan sa TV5. Palutang-lutang man. Mga utak ninyo. Anak ng Quiapo kayo. Oo. Anak ng Teteng. Oh, Mike Abe. Oh, Mike Abe. Oh, Beijing, Mike Abe. Ano yung sinabi mo nung nakaraan? Ano yung sinabi mo sa akin? Na mas paniwalaan nyo. Mas paniwalaan nyo ang mga tao na may mga media record. May mga karanasan sa media. Matagal na karanasan. Tingnan mo nga. Di hamak na. Papanisin pa ng banateros tong mga to eh. Paalala, TV5 to. Mga kilalang anchor yan. Oh, tingnan mo yung tanungan. Mike Abe, ano ba? Ang hinang to. Ngayon, yayabang-yabangan mo ko ng 35 years mo sa media, isa ka ring lutang. Gago! Lutangin na, pinanong. Wala man kami ibang partido talaga. Yes. Boom! Ang sakit! Ang sakit nun! Gago!
Ay, Senator Bato, ang sakit naman nun. Bakit mo naman sinupalpal? Gagos, sabi ni Senator Bato. Oo, kasi wala naman kami ibang partido. Gago! Sakit! Sinampal! Grabe, Senator Bato, ang sama mo. Ang sama mo, Senator Bato, ba't mo binara? Pakinggan yung sagot ni Senator Bato. Tingnan niyo yung mukha ng mga, maliit lang kasi yung mukha ng mga anchor. Kung malaki-laki to, kitang-kita yung kahihiyan nitong mga to. So, I'm sure si Philip. Under PDP, no? Tama, Senator? Sa ngayon, wala man kami ibang partido Yes, talaga. yes. PDP ang aming partido. Sorry, sure na Senator si Philip Salvador or hindi pa sure pero lumulutang yung name? Para sa akin, baka nasa 85% na siya. Pero hintayin natin hanggang magpapayan lang candidacy. Hintayin lang natin. Pero nasa 85% ako para sa nakikita ko sa kanya. Ay, naku po, ano bang nangyari sa... Ano ba nangyari na sa art? No? Tingnan natin yung ibang balita dito. Meron pa ako dito nakita kanina eh. Kung saan yun? Eto ba? Okay, kay Senator Bato to. Wait lang. Meron akong nakita kanina eh. Eto to. Saan yun? Eto to. Dito tayo, dito. Eto to. Yan. Oh. Ano tong mga invited na naman to? I-connect na natin to, ha? Several more relatives of alleged victims of extrajudicial killings or EJKs appeared at the third hearing of the House Committee on Human Rights regarding the anti-drug war of the former Duterte administration on Tuesday, June 25. They recounted the fate of their relatives and expressed the trauma they experienced as a result. Takot na sir ako. Marinig lang sir ako ng ikot ng motor na mabibilis. Andyan na ako, nangangatog na ako. Ang ginagawa ko sir nung kasalukuyan na namatay yung asawa ko at anak ko, yung lahat ng damit namin linagay ko sa sako, inangkas-angkas ko yan. Andyan kami sa tabi natutulog. Kasi sabi ko pag niratra tayo. Former President Rodrigo Nanay, magkano? Nanay, how much? No? Puntahan na. Easy J, matanda na yun. Okay. Easy lang. Easyan ko lang, ha? Anti-drug war of the former Duterte administration on Tuesday, June 25. They recounted the fate of their relatives and expressed the trauma they experienced. Ang title, ha? House panel invites former President Duterte, Senator De La Rosa to EJK hearing. Okay? As a result, Takot na sir ako. Marinig lang sir ako ng ikot ng motor na mabibilis. Andyan na ako, nangangatog na ako. Ang ginagawa ko sir nung kasalukuyan na namatay yung asawa ko at anak ko, yung lahat ng damit namin linagay ko sa sako, inangkas-angkas ko yan. Andyan kami sa tabi natutulog. Kasi sabi ko pag niratra tayo. former President Rodrigo Duterte will be invited to the next hearing. Wait lang po ito. Puwera gaba lang po, no? Nanay, paalala lang po, baka nakakalimutan nyo, buhay pa rin po kayo ngayon, ha? Buhay pa po kayo kasi at paalala lang po, tapos na po yung termino ni Tatay Digong. Kasi kung talagang ganyan po yung balak sa inyo, nung panahon pa lang dapat ni Tatay Digong or ni former President Rodrigo Duterte, noon pa lang pinaratrat na po kayo. Paalala lang po ha, nanay, panahon na po ni Marcos. Hindi, pakilinaw na lang po, nay, kung natatakot po ba kayo na baka dahil iparatrat kayo ngayon dahil administrasyong Marcos na o baka noong kay Duterte. Kasi kung ganun po ang sistema ng administrasyong Duterte noon, bakit ini-interview pa ho kayo dyan? At bakit buhay pa po kayo? Hindi totoo ha, pera biro ha. Kung totoo tong sinasabi ni nanay, no? Dapat noon pa lang, nung panahon pa lang ni Tatay ni PRRD, patay na po kayo.
Natatakot daw siya, kaya yung mga sako-sako daw, yung mga damit, yung mga damit daw nilagay niya sa sako-sako, tapos nilagay niya daw sa gilid ng ano niya kasi baka daw rat-ratin sila. Ang corny, di ba? Gago! Ang corny, di ba? Ngayon, Night, ang tanong dyan, bakit buhay pa po kayo? Kung ganyan man po talaga. Kasi ito nanay, ganito po. Kung halimbawa po, yung anak nyo, kasi pinatay daw yung anak niya at asawa niya eh. Kung pinatay po yung asawa at anak nyo, hindi po kaya baka talagang adik yung dalawang yun, kaya tinumba? Kaya namatay? Kaya natukhang? Nanay? Ngayon, kung natatakot kayo na baka idamay kayo, bakit pa kayo inabutan ng Administrasyong Marcos? Nag-miracle na ng laho. Diba? Ito, common sense nanay ha. Ito, pwera gaba po ha. Kung talagang ganun po ang nangyayari or mangyayari or nangyari, paulit-ulit. Nung administrasyon ni Duterte, ay bakit po inabot pa po kayo ng administrasyong Marcos? Nakakapagtaka naman po, Nay. Kayo po ba ba kayo? Nag-time travel po ba kayo? O baka kayo po ang sugo ng na isa kayo namatay na nabuhay muli. 'Di ba? Naisipin niyo maigi kung ganun man ang pamamalakad, ni Tatay Digong nung panahon na 'yon. Na basta ka lang pag adik anak mo, raratratin na agad kayo. Kung ganun man, nanay, dapat patay ka na po. Gago! Kaya nagtataka po ako, bakit po kayo nagsasalita pa dyan sa balita, dyan sa UNTV? Sa hearing na yan. Sa madaling salita ho, eto na naman ay another or additional propagandas. Gago! Gagamitin ng matanda. Hindi nila nagamit ang mga bata. Nung nakaraan, mga bata ginamit, di ba? Matanda naman. Kasi ang matanda, hindi nababayaran. Hindi nababayaran matatanda. Ito, gago, ba't nawala? Sira ulo naman tong hayop na to. Ba't ko ba natin? Sira ulo talaga tong kamay ko. Masyadong malikot, nakakainis. Ano ba? Walang matanda ang parang madadala ng pera. Hindi, wala. Ito, video. Panoorin nyo. Ito walang matanda na nagpapadala sa pera. Lahat ng mga matatanda ngayon, buo ang loob at may prinsipyo. Bayaran ba tayo? Hindi. Wait lang. Biglang may pumasok sa utak ko. Hindi kaya yung mga matatanda rito, sila din yung nasa hearing? Malay mo naman, di ba? Malay naman natin magtugma yung sinabi ko. Yan wala. Yan mga matatanda yan. Wala, hindi nababayaran ng prinsipyo. Hanapin ang nakaputing buhok, yung maputing buhok. Ayan na. Ayan, si nanay kumalabit. Kinalabit si kuya. Ayan na, kinabutan ng sobre. Pag-abot ng sobre, wala. Hindi nadadala kapag hindi nababayaran ng matatanda sa prinsipyo. Ayan na. Wow. Ayan na, inabutan na. Kinalabit si nanay. Binigyan na ng sobre. Salamat. Double check kung magkano. Yan ang sinasabi ko po sa inyo. Hindi nadadala ng pera ang mga senior citizen natin. Of the House panel to face the alleged victims of EJ case. This comes after a motion was filed by Tangina. Isa pa nga. Baka nananaginip ba ako? Wait lang
Nakinip ba ako? Isa pa nga. Baka namali lang ako ng na-play na video. Isa pa nga. Ace. This comes... Puta na, kaya naman pala eh. Yung nagsasalita kanina, yun nasa likod. Sino to? Si Brosas. Tugma yung sinabi ko dong. Sino ang mga testigo sa EJK? Dilawan. Gago! Sino yung nagsasalita na pinagpatong-patong yung damit? Sino yung nagsasalita yung pinagpatong-patong yung damit kanina? Ayun nasa likod Ayun si nanay nakasalamin. Asan na yan? Ito. Sino tong kaharap? Kasi testigo din tong mga nasa harap nitong nagsasalita na puti ang buhok. Panoorin nyo maigi mawawala yung blood niyan sa mukha. Tingnan nyo panoorin nyo maigi. They recounted the fate nakasalamin kahit may blurred yan, kitang-kita mo nakasalamin. their relatives and Tapos nag-jacket para hindi makita yung mga uniform. Gago! expressed the trauma they experienced as a result. Takot na sir ako. Nang marinig lang sir ako ng nakasalamin tapos may ano yung nilalagay dito? Yung hairband may hairband pagmasdan maigi. Ang motor na mabibilis, andyan na ako, nangangatog na ako. Diba? Tapos medyo lubog din yung pisngi ni nanay. Pero wala mo ako sinasabi na iba. Tapos tignan natin dito. Ayun, heto. Yan Gago! Huli si Lord. Huli si Idol, guys. Aban ako nanay. Kanina naka-jacket ka, ngayon naka-uniform ka na. Diba? Bit nila. Yung mga testigo na kunwari ay takot, ayan bit nila. Gago! Alumit, di ba? Ayun nasa likod Sino may dala? Paki-comment guys. Nakalimutan ko yung apelido nito Sino may dala sa mga testigo di umano na may mga trauma sa AJK na to? Sino to? Ang galing mo, Boss J. Ang linaw ng mata mo. Kitang-kita, di ba? Gago! Ako pa dadaanin nyo sa mga ganyan. Kilala ko na kayo Anong pangalan nitong nakadilaw? Anong apelido niyan, guys? Anong apelido niyan? Brosas. Brosas pala. Dating tropa ni Castro. Gago! Kami pala lokohin nyo. Hoy! Kahit mga dihamak na gurang, mga tiguang na kayo at kami mga bata pa, alam na namin mga karakas nyo, mga hoy! Aban ako. Hindi na orient yan, mga boss. Sa susunod kasi, kapag may testigo kayo doon, huwag niyong iharap sa interview. Alak ng teting napaghahalataan kayo Alam na. Kaya naman pala ganun yung sinabi. Ay utos pala. Nasa likod This comes after emotion. Hindi si nanay hindi alam niya ni nanay ko ano yung pinag-uusapan nila. Basta ang usapan, sumama ka lang, may 1.5 ka. Gago! Ngayon, anong nakalagay sa t-shirt? War on drug may 1 on drug dun sa dibdib ni ate Dibdib talaga nakita mo, Jay. Hindi doon yung doon yung tatak diba? Filed by Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas and seconded. Gago! Guys, wait lang, back to from the top tayo, from the top. Putang ina. Putang na. May nakita na naman ako. May nakita na naman ako sa gilid, guys. Ulitin natin yung video Ulitin natin.
Tandaan nyo to ha. Tandaan nyo tong video na to. Tandaan nyo ha. Tandaan nyo ha. Okay, mabalik tayo dito sa una. Nasaan yan? Dito yun eh. Dito yun eh. Puti ang buhok at may salamin. Yan ha. Kitang-kita nyo. Puti ang buhok at may salamin. Tapos pagdating dito, nasaan yan? Ha? Pagdating dito, nakita natin si nanay. Ito, yan o. Wala lang tayong pangguhit. Ayun o, si nanay o. Kita nyo ba yan sa screen? Yay, lumalaki yung araw. Ayun o, si nanay o. O, nakasalamin, yung sa buhok, no? So, pag forward mo dito ng konti, aba, nagkasama na sila. Ayun o, ayun na sila lang yung umiiyak kanina. Ayun o, naka-t-shirt. Ay, na sinong tangang maniniwala sa inyo? Unang-una, si Franz Castro tsaka yan si Brosas, matagal ng anti-Duterte ang mga yan. So ngayon maniniwala kami porket may iyak-iyak, gano'n. Gago! Tsaka doon pa lang sa iyak ni nanay kanina, medyo tagilid na. Kasi biruin mo, natatakot na daw sila na baka daw rat-ratin ang kanilang bahay. Administrasyong Marcos na, bakit buhay ka pa din? O ngayon, andito na si nanay, puti yung buhok ko, kitang-kita, Yung isa, yung katabi niya, andun, natabunan ni Castro. Anak ng teteng naman. Ang galing nyo talaga. Ang galing nitong mga to, no? Kakaiba yung talaga yung yung mindset nila. Play. And seconded by ACT Teachers Party List Representative Franz Castro during the administration of Ito, pera biro kung sakali man na etong mga nasa likod ni Franz Castro, kung sakali bigyan pa rin natin sila ng kasi baka sabihin masyado tayong one-sided Porket kasi sinasabi mo kasi Duterte ka. Sige, bigyan natin ng matinding Kung sakali man na yung mga kamag-anakan nito, halimbawa asawa, anak, na nadamay po sa EJK na yan, yung sa war on drug di umano na human right na yan. Isipin nyo maigi, yung mga anak at mga asawa nito na namatay nung panahon ng administrasyong Duterte sa war on drug, hindi ba nila naisip na bakit sila pinatay? Hindi kaya mga addict sila? Hindi kaya mga pusher sila? Ha? Tsaka ito, ilang beses ko na sinabi sa inyo to. Nung panahon ni Tatay Digong, nung panahon ng war on drug, maraming nakisakay dun. Na kahit may kagalit ka lang, halimbawa, kapitbahay mo, kagalit mo, nagbayad ka ng tao, oy, itumba mo si ganyan. Itumba mo si ganyan. Lagyan mo ng karatula, huwag tularan. Sige nga, kapag nakakita ka ng tao na walang buhay dyan, tapos may karatulang huwag tularan, adik yan. Adik ako. Ganon. Anong may isip nyo? Diba dahil sa tukhang, na kahit hindi naman talaga adik yun, na pinapatay lang ng ibang tao yun, at hindi naman talaga hindi naman talaga yung mga nagtutukhang or wala naman talaga sa war on drug yung pumatay doon, mapapagbintangan si Duterte pa rin. Kasi nga, marami totoo naman talaga, maraming sumabay nun Diba? Maraming sumabay na, hindi natin kilala, bigla na lang babarilin. Maraming sumabay doon, maraming nakiangkas doon. Halimbawa, yung iba dyan, na mga, iba dyan, yung mga nasa gobyerno noon, na may kagalit na ganyan, pinatumba nila kasi nga, mapagbibintangan naman dyan ng administrasyong Duterte kasi tukhang ngayon Kapag may namatay dyan, binaril, sasabihin, tukhang yan Diba? Tapos ngayon, mapapaniwala pa ba kami? Nag-iingi kayo ng mustisya. Ang tanong, yung mustisya dun sa sinirang buhay ng mga kamag-anak nyo dahil sa droga, may naibigay bang mustisya? O kahit patay na yung mga kamag-anakan nyo na nagbebenta noon ng droga, yung mga napagbentahan na mga nasira ang buhay, asa ng hustisya naman nun? Diba?
hirap sa inyo eh. Teachers Party List Representative Franz Castro. During the administration of the former president, the controversial anti-drug war was launched, resulting in many deaths in police operations as well as alleged vigilante killings. Naniniwala po kami na dahil sa polisiya ng war on drugs o tokhang ng dating Pangulong Duterte, kaya po naganap itong maraming pagpaslang. So in the fourth hearing, tapos sino ang humaharap? Puta, ang galing ng combination ha. Si Brosa, si Franz Castro nagdala ng mga mga tistig, mga mga nakaranas ng drug tukhang, mga pamilya ng mga natukhang. So nagdala. Ang ngayon sino yung pinaka sino nga to ulit? Sino tong pinaka humaharap sa AJK hearing na to, 'di ba? Hawak pa rin nila. Ang lupit. Ang lupit to. Hawak pa rin nila. Partido pa rin nila yan. Bilawan pa rin. Ay, Marcos to. Marcos pala to. Tama ka, Idol J. 100% tumpak, 'di ba? The second of liars. Ayop na yun. Wala tayong asahan dito. I'll be inviting Senator Bato de la Rosa and former President to... Benny Abante pala. Chairperson House Committee on Human Rights. Manila 6th District. Yun. Ay, alam mo yung tipong ang kulit doon, halimbawa, ilalagay mo lang sa ganito ha. Parang movie lang, parang taping sa pelikula, sa mga drama, ganun. Ganito ang mga ibibitawan ng mga linyahan. Lalapit kayo sa akin, ngayon, ang idudulog nyo is yung mga hinanaing nyo mapatungkol sa war on drug. Kasi biktima kayo. Kayo ang naging biktima. Yung mga asawa nyo, mga naging biktima noon. Palabasin natin, nagito ganyan, patawag sila kasi may mga kami, may mga testigo kami. Ay, naku po. Lumang strategy na to. To come and listen to your testimony kung handa kayo not to face him. Aside from former President Duterte, alam niyo mapapahiya dito. Maraming mapapahiya dito pag Pero ito wait lang. Ha? Umugong ang balita na tatakbo si Tatay Digong, si Pulong at si Baste. Bigla naman din agad isinulong yung House panel invites for former Pres Duterte at Senator De La Rosa to EJK hearing. Sige nga kayo nga tanungin ko, anong ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin nito, guys? May ibig sabihin to para sa akin, may ibig sabihin to eh. 'Di ba? Umugong, oy kakabalita lang nito ha. Wait lang ha. Yan kakabalita lang 1 hour ago. Malamang sa ibang network may mga na nito, may mga balita na. Pag si Tatay Diggs ang sumagot niyan, sure ako iyak silang lahat. Totoo yan. Ano to? Natatakot silang lahat yan yung paraan para rise yung tao ng mga Duterte. Boom, panis ang mga bangag. And Senator Ronald Bato de la Rosa, former Senator and Justice Secretary Leila de Lima. Ay, si Justicia! Ay, simula ngayon ha, may bagong pangalan na. Tatawagin na natin si Attorney de Lima ng si Justicia Girl. Si Justicia ha. Oo, si Justicia. Invited to the hearing as the resource person. Once again, House Committee on Human Rights Chairperson Representative Abante assured continued support for the families of EJK victims. Sino tingnan nyo? Puros dilawan lahat yan Dilawan Marcos yung mga nandiyan ensure their security. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue.